Pagkatapos ng klase, isa-isa nang nagsiuwian ang mga estudyante maliban kay Madrid na naiwan sa kanilang silid-aralan. Laking probinsya ang Binata. Kapos sila sa pera kung kaya't nakipagsapalaran siya sa Maynila para makapagtapos ng pag-aaral at maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Namasukan si Madrid sa mag-asawang Kim bilang isang kasambahay. Mababait naman ang mag-asawa at mabilis lapitan kung nangangailangan. Kaya naman todo ingat si Madrid sa tiwalang ibinigay ng dalawa upang hindi madumihan ang kanyang pangalan sa mga ito. Naging maganda ang buhay ni Madrid. Nagkaroon siya ng mga kaibigan at mga taong kakilala sa loob ng obersidad na kanyang pinapasukan. Kabilang na sa mga kaibigan niya sina Autumn at Walter. Parehas na nanggaling sa mayamang pamilya, ngunit hindi naiiba ang trato nila kay Madrid na sa halip ay tinutulungan pa nila ito pagdating sa pera. Laking pasasalamat ng Binata dahil hindi siya nakatanggap ng kahit anong pambubuli o kahit na anong panloloko sa loob ng campus. Madrid! Madrid! Oh, Walter, anong ginagawa niyo rito? Wala lang. Napansin kasi namin na hindi ka sumabay sa mga kaklase mo lumabas kanina eh. Nandito ka lang pala. Bakit ayaw mo pa lumabas? Ayoko makipagsiksikan sa dami ng mga naglalabasan sa gate eh. Yun. Kaya. Bakit dinaanan niyo pa ako? Bakit di pa kayo umuwi? Kasi nga Madrid, aayain ka namin. G ka ba ngayong gabi? Bar naman tayo. Nako, hindi ako available eh. Pagkatapos ko kasi dito sa school uuwi na kagad ako. Maagang uuwi ang mga amo ko kaya kailangan nakahanda na ang mga pagkain nila. Asus! Dali na. Ngayon lang naman oh. Hindi ka na nga sumasama sa amin gumimik eh. Ano ka ba, Autumn? Bayaan mo na si Madrid. Sige na Madrid, sa susunod na lang. Mauna na kami ha. Ingat ka sa pag-uwi. Sige, mag-iingat din kayo. Pagkatapos maglinis ni Madrid, umuwi na kaagad siya upang maasikaso ang pagkain ng kanyang mga amo. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang bilog ang buwan na siyang nagpapaalulong sa mga asong nasa daan. Hindi niya alam kung bakit nag-aalulungan ang mga aso sa kalye. Napabuntong hininga na lamang si Madrid at halos ayaw nang makita ang buwan. Kaya naman mas binilisan niya na lamang ang kanyang paglalakad pauwi. May kung anong dating sa kanya ang alulong ng mga aso dahil nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Kinabukasan, walang pasok at lahat ng gawaing bahay ay nagawa na rin ni Madrid. Day off din ng amo niyang babae, kaya naman binigay na nito sa kanya ang isang buwan niyang sahod. Sinobrahan pa ito ng ginang dahil sa kasipagan at katapatan ni Madrid sa kanila. Tuwang-tuwa naman ang Binata at nagpaalam sa amo na aalis muna saglit dahil magpapadala siya ng pera sa mga magulang niya. Pumayag naman ang among babae kung kaya kaagad ding umalis si Madrid. Pagkatapos tawagan ang ina, pinadala niya na kaagad ang kalahati ng kanyang sahod at ang natirang kalahati naman ay para sa gastusin niya para sa kanyang pag-aaral. Pabalik na sana siya sa bahay ng mga amo pero napansin siya ni na Walter at Autumn na kararating lang din sa bayan para gumala. Nakita rin niya ang mga ito pero mas pinili ng Binata na hindi sila pansinin dahil alam niyang yayayain na naman siya ng mga ito sa galaan. Pero kahit iwasan ang mga ito, nakita pa rin siya at tinawag. Madrid! Madrid! Mas binilisan ng Binata ang paglalakad hanggang sa makarating siya ng sasakyan. Pero sa kasamaang palad, naabutan siya ni Autumn. Humahangos ding nakalapit si Walter sa kanila. Ano ka ba? Pampihira ka naman oh. Tinatakasan mo ba kami? Ano na naman ba kasi ang kailangan nyo? Sabado ngayon di ba? O ano, tara? Gimik tayo? Ayoko. Magagalit sa akin si Mrs. Kim eh. Alam nyo kung pwede lang ako, kahit ako na mag-aya sa inyo. Ganyan ka naman palagi. Dali na. Ilang beses ka na namin niyaya pero ayaw mo pa rin. Ikaw talaga oh.
Intindihin niyo naman ang sitwasyon ko. O sige, ganito na lang ha. Isama mo kami sa bahay ng amo mo at kami ang magpapaalam sa'yo. Dali na, gigimik lang naman eh. Ayoko nga. Magagalit ang mga yun. Hindi pwede. Pare, sige na kasi. Parang tanga naman to. Napabuntong hininga na lamang si Madrid dahil sa ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Hindi na rin siya nakatanggi pa dahil ilang beses na rin niyang tinanggihan ang mga ito. Kaya naman dinala niya na lamang sila sa bahay ng kanyang amo para ipagpaalam siya. Wow, astig! Mas malaki pala tong bahay ng amo mo kaysa sa bahay namin eh. Kaya nga, nasan ba ang amo mo, Madrid? Tingin ko nasa likod yun, doon sa tambayan niya. Halika kayo. Dinala ni Madrid ang mga kaibigan sa likod ng bahay. Sa totoo lang, kinakabahan ang binata dahil ngayon lang siya ipapaalam ng ibang tao. Nang makarating na sila sa pintuan ng kusina kung saan ay doon ang daan papunta sa likod ng bahay, biglang tumigil si Madrid na siyang ikinapagtaka ni na Autumn at Walter. Oh, ano? Halika na, ba't ka tumigil? Teka. Sasamahan ko pa ba kayo? Sige na, kayo na lang, kinakabahan ako eh. Baliw ka ba? Amo mo yun eh. Kagustuhan niyo to eh. Sa totoo nga lang, kinakabahan ako sa pinapagawa niyo sa akin eh. Halika na, par. Samahan mo na kami. Nandito na tayo eh. Kayo na lang kasi. Arte naman ito. Dinaig pa ang babae. Ang arte-arte. Halika na! Sa muling pagkakataon, wala na namang nagawa si Madrid at sinamahan ang dalawa niyang kaibigan sa kanyang amo para ipagpaalam siya. Nang makita ni Mrs. Kim ang tatlo na papalapit sa kanya, biglang kinabahan si Madrid dahil sa mapanuring tingin ng ginang sa kanila. Pakiramdam niya, hinuhusgahan na siya nito. Bala kayo dyan ha. Ang kulit nyo kasi. Bilisan nyo na nga. Matapos makapagpaalam, masayang lumabas ang tatlo ng bahay dahil pumayag si Mrs. Kim sa kagustuhan ni na Walter at Autumn. Natuwa naman si Madrid pero hindi pa rin talaga siya makarecover sa kaba na kanyang naramdaman kanina. O di ba? Sabi sa'yo gagana tong kapugian namin sa amo mo eh. Asus, ako lang ang pogi sa atin. Huwag kang asumero. Aba, grabe naman to. Tamachoy. Tama na nga yan, tama na. Nag-aasaran na naman kayo. O paano? Ngayon na ba tayo gigimik? Magbibihis na ako. Napakunot ng noo si Madrid nang magtinginan sina Autumn at Walter, tsaka tumawa ng malakas. Hindi niya alam kung inaasar ba siya ng mga ito o ginagago. Hindi mo pala narinig ang sinabi namin kanina kay Mrs. Kim? Bingi yata tong si Madrid eh. Paglinis ka naman ng tenga mo. Mura lang naman ang cotton buds eh. Mga baliw, paano ko maririnig lumayo nga ako sa inyo, di ba? Kinakabahan kaya ako kay Mrs. Kim. Teka, ano ba yung sinabi nyo? Mga siraulo pa naman kayo. Alam mo ba ang pinaalam namin? Sasama ka sa amin sa Negros. Doon tayo magbabakasyon. Biglang kinaltukan ng malakas ni Madrid ang dalawang kaibigan dahil sa katarantaduhan ng mga ito. Anong magbabakasyon? Pabira naman, mga siraulo ba kayo? Paano yung trabaho ko rito? Tsaka bakit pa sa probinsya ko ha? Grabe ka naman makabatok. Ang sakit. Ang kati sa ulo. Kami naman ang gagastos eh. Ano bang problema mo? Oo nga naman. Tsaka para naman may pakilala mo kami sa pamilya mo. Alam na rin naming miss na miss mo na sila, di ba? Wala nang nagawa si Madrid. Napasabunot na lamang siya sa buhok dahil sa ginawa ng dalawa niyang malokong kaibigan na sina Autumn at Walter. Walang ginawa ang dalawa niyang kaibigan kundi tumawa ng malakas sa mga oras na yon. Ang ginawa niya, binatukan niya muli ang mga ito pero sa pagkakataon na yon, tumakbo na ang dalawa. Hoy! Susunduin ka namin bukas ha! Mag-impake ka na! May ticket na tayo! See you tomorrow, Madrid! Napasigaw sa inis si Madrid dahil sa ginawa ni na Autumn at Walter. Ang buong akala niya ay gigimik lang sila ngayong gabi pero hindi pala yon ang balak ng dalawa.
Naisip naman kaagad ni Madrid ang sinabing magbakasyon ni Walter, kung kaya dali-dali niyang tiningnan ang date sa kanyang cellphone. Ay, kaya pala. Bakasyon na pala next week. Mga siraulo talaga tong mga to, oo. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng madaling araw ay nakarinig na siya ng mga katok sa kanyang silid. Pupungas-pungas pa siyang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang paningin ang dalawa niyang kaibigan. Oh, bakit ang aga niyo nagpunta dito? Saka paano kayo nakapasok dito, ha? Huwag niyong sabihin. Oo par, syempre, pinagbuksan kami ng pinto ng mga amo mo. Mababait kasi sila eh. Bumangon ka na dyan at aalis na tayo. Bilisan mo, ikaw talaga kukupad-kubad ka palagi. Ay naku, alam niyo kayo, kahit kailan talaga mga perwisyo kayo. Asus, bilisan mo ng maligo riyan. Malilate na tayo sa flight eh. Sana nga malate tayo. Talaga ba? You will miss the opportunity na makauwi sa pamilya mo. Bakit ba kasi ganito ang napili niyo? Pwede naman tayo mag-outing o mag-camping dito sa Manila. Bakit sa Negros pa? Nagsasawa na kami dito par. Tsaka gusto rin namin makilala ang pamilya mo. Hindi pa ba sapat ang 2 taong pagkakaibigan natin para hindi mo kami ipakilala sa mga magulang mo? O, di ba? Tama naman si Autumn. Napag-isip-isip naman ni Madrid ang sinabi ni Autumn sa kanya. Pero alam niyang hindi maganda kung iuuwi niya ang kanyang mga kaibigan sa kanilang lugar. Di niyo kasi ako naiintindihan eh. Hindi na nakatanggap pa muli ng sagot si Madrid mula sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos maligo ng binata, kaagad na silang gumayak papuntang airport. Hindi alam ni Madrid kung ano ang mararamdaman, para bang halo-halo na ang emosyon niya ngayon. Una, masaya siya dahil makakauwi siya sa kanyang pamilya. Pero ang pangalawa, nag-aalala siya dahil baka malagay lang sa panganib ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Ilang oras ang kanilang biyahe bago makarating sa Silay Airport. Dahil sa tuwa, hindi napigilan ni Walter na sumigaw kahit alam niyang nakakahiya. Kinaltukan na naman siya ni Autumn dahil halos lahat ng tao sa airport ay pinagtitinginan sila. Ikaw, kahit kailan talaga nakakahiya kang kasama, tol. Aray ko naman, ang sakit nun ah. Hindi niyo ba alam na ito ang key sa kasikatan? Kasikatan? Parang hinuhusgahan ka na ng mga tao dito sa tingin pa lang nila sa'yo eh. Tignan mo kung makatingin, mula ulo hanggang paa, tinititigan ka. Well, wala naman akong pakialam sa kung anong tingin nila sa akin eh. I am minding my own business, you know. Teka, nasabihan mo na ba ang pamilya mo na uuwi ka ngayong araw? Hindi, bakit ko naman sasabihin? Susurpresahin ko nga sila. May dinala ka bang pasalubong para sa kanila? Sa liit ng bag na dala mo, pakiramdam ko mga damit mo na nga nandyan eh. Kasi naman bakit kasi on the spot kayo nagplano ha? Ang pera ko dito 1.5 lang anong pasalubong ang mabibili ko niyan? Nako, problema ba yan? Kami ang credit card mo eh. Halika, kami ang bahala mamili ng pasalubong mo para sa kanila. Sige, pero babayaran ko rin yan sa susunod na sahod ko. Lah, mukha ma kaming Bombay na nagpapautang. Ikaw talaga oh. Walang nagawa si Madrid kundi ang sumunod sa mga kaibigan. Napangiti naman siya ng mga ito kahit papano. Doon lamang napagtanto ni Madrid na sobrang swerte niya sa dalawa kahit siraulo ang mga ito. Pagkatapos nila mamili ng mga pasalubong, si Madrid na ang pumara na masasakyan para ihatid sila sa kanilang pupuntahang baryo. Mga tol, medyo liblib yung lugar namin ha. Literal na probinsya talaga. Baka kasi hindi nyo magustuhan ang pamumuhay ron eh. Ano ka ba, tol? Sanay kaming mamuhay sa probinsya, no? Tama. Tsaka mas presko ang hangin dito kaysa sa Maynila. Sure ako, magiging maganda at masaya ang bakasyon natin dito. Sana nga. Anong sana nga? Magiging maganda at masaya talaga. Alas 5 na ng hapon sila nang makarating sa lugar. Sa labasan na lamang sila binaba ng driver dahil hindi kayang makapasok ng sasakyan sa mga liblib na lugar. Si Madrid na ang nagbayad ng pamasahe
para kahit papano ay hindi siya mahiya sa lahat ng ginawa ni Autumn at Walter sa kanya. Wow, wow, wow! OMG! Hindi ko inaasahan na dadaan pala tayo sa magubat na lugar ah. Sabi ko na kasi sa inyo eh. Pero huwag kayong mag-alala. May mga kabahayan naman paglabas natin sa kakahuyan na yan. Doon na kami nakatira. May mga kapitbahay din kayo? Meron, malamang. Kaya nga kasasabi ko lang, di ba? May mga kabahayan. Oh, okay. Akmang maglalakad na sana sila nang biglang may tumawag sa pangalan ni Autumn. Napalingon naman ang binata sa pamilyar na boses at doon niya namukaan ang dalagang tumawag sa kanya. Alexandra? Aba! May chicks na kaagad ang gunggong na to ah! Hindi maaari. Magkakilala sila? Hindi mo ba naaalala? Kinuwento ni Autumn yan sa atin eh. Si Alexandra, ang first love niya raw. Yun nga. Pero hindi ko alam na dito pala nakatira ang sinasabi niyang Alexandra. Sa pagkakaalam ko, nakilala lang ni Autumn yung si Alexandra nung enrollment eh. Tapos, hindi natanggap si Alexandra sa university natin, kaya umuwi yata rito. Di ko rin inaasahan na dito rin pala siya nakatira. Halika na, lapitan natin. Kahit hindi mapakali, sumunod pa rin si Madrid at lumapit kay Alexandra at Autumn na kasalukuyang nag-uusap. Pinakilala naman sila ni Autumn, pero nang mamukaan ni Alexandra si Madrid, nag-iba ang ekspresyon sa mukha nito. Mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas dito. Oo. Kasama kasi nila ako eh. Hindi ko inaasahan na dito ka rin pala nakatira. You know, nakakagulat. Asus! Kinikilig ka lang eh. Hi miss. Walter nga pala. Oo. Ikaw yung engot na kasama ni Autumn nung enrollment. Wow! Grabe naman sa pagkaengot ha. Nagtawa na naman ang tatlo, samantalang si Madrid naman ay nakatingin lang kay Alexandra. Hindi pa rin siya mapakali sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Pakiramdam niya ay tinatadhana na naman siya sa maling pagkakataon. Sa bahay ba kayo ni Madrid pupunta? Oo. Doon nga, kung gusto mo samahan mo na kami. Di ba malapit ka rin lang naman doon nakatira? Hindi. Doon pa ako sa kabilang barangay. Ano ka ba? Ay, alam mo ba? Hindi ko rin inaasahan na makikita ko kayo rito. Autumn, Walter, halina kayo, gagabihin na tayo eh. Total, gagabihin naman na pala kayo. Maaari kayong tumuloy sa bahay namin. Sakto at kakatapos lang magluto ni nanay doon. May papakilala ko pa kayo. Ano, game kayo? Hindi na. Dediretso na kami sa bahay. Ano ka ba par? Huwag mo nang tanggihan ang alok ng isang magandang dilag. Sige Alexandra, dadaan muna kami sa inyo. Di ba Autumn? Sige ba? Tara na, Madrid. Napabuntong hininga ang binatang si Madrid at walang nagawa kundi sumunod sa mga kaibigan. Dinala nga sila ni Alexandra sa kanilang bahay. Pinakilala kaagad sila ng dalaga sa mga magulang at kamag-anak nito. Grabe, ang dami mo naman yatang kamag-anak. Kasya kayo rito sa bahay nyo? Hindi. Bumibisita lang sila rito. Uuwi rin na mga yan maya-maya pagkatapos kumain. Sige, maupo kayo. Kukuha lang ako na may inom at makakain yung tatlo. Pagkaalis ni Alexandra, sinabihan kagad ni Madrid ang mga kaibigan na kung maaari ay umalis na sila. Hindi maganda ang pakiramdam ni Madrid simula nung ipakilala ni Alexandra sa mga kamag-anak nito. Kanina pa kasi napapansin ni Madrid na malamig ang tingin ng mga kamag-anak ni Alexandra sa kanilang tatlo. Tila ba may inaabangan? Oh, heto. Dinuguan, puto at tubig. Pasensya na at walang malamig ha. Nako, ayos lang no. Basta ikaw, walang problema sa amin. Hoy, ano ka ba? Mahiya ka naman. Ikaw talaga basta pagkain, ang bilis-bilis mo. Sige na, kain lang kayo. Madrid, kuha ka, marami pa ron. Umiling si Madrid, hudyat na ayaw niyang kumain. Kinurot din ng binata ang hita ni Autumn
nang makitang isusubo na nito ang puto na sinasawsaw sa dinuguan na inihain ni Alexandra sa kanila. Ano ka ba, Tol? Kanina ka pa nangungurot para kang bakla. Iwan ko muna kayo ha. May inuutos pa kasi si nanay sa akin eh. Sandali. Pwede ba tayo mag-usap, Alexandra? Pumayag naman kagad ang dalaga sa sinabi ni Madrid. Dinala siya ni Alexandra sa likod ng kanilang bahay para doon sila mag-usap. Magsasalita na sana ito, ngunit mabilis na hinawakan ni Madrid ang braso ni Alexandra. Tigilan niyo na to. Tigilan mo na to, Alexandra. Aray! Anong tigilan ko ba? Ngayon lang kita nakilala. Huwag kang umaktong inosente. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Mas lalong nainis si Madrid nang tumawa na para bang nang aasar si Alexandra. Bakit? Huwag ka rin umakto na parang inosente ha. Kilala rin kita. Kilala ko ang pinanggalingan mo. Talaga? Subukan yung galawin ng mga kaibigan ko. Angkan ko ang makakalaban ninyo. Subukan mo, Madrid. Nasa teritoryo ka namin ngayon, tandaan mo. Pwedeng-pwede kitang paslangin dito ngayon din mismo. Hindi pa yata nakwento ng tatay mo ang totoong nangyari sa angkan nyo at angkan namin, no? Baka kapag nalaman mo, tsak magsisimula ka na magdasal sa lahat ng santo-santo nyo. Ha? Sino kaya sa atin? Tabi! Malakas na binawi ni Alexandra ang braso niya kay Madrid. Iniwan siya ng dalaga sa likod ng bahay na naiinis. Ngunit hindi yun pinakita ni Madrid kay Alexandra dahil ayaw niyang ipakita kung paano siya magalit dito. Bumalik silang dalawa sa sala na parang walang nangyari. Hindi na rin nagtanong pa si Autumn at Walter dahil abala ang mga ito sa pakikipag-usap sa mga magulang ni Alexandra. Excuse me, Autumn, Walter. Kailangan na nating umalis. 7:30 na ng gabi. We, oo nga. Hala, 7:00 na nga. Autumn, tara na. Sige ho, Aling Lilit, Mang Tonyo, aalis na po kami. Salamat po Nginitian lamang silang dalawa ng matanda at hinatid sa tarangkahan na yari sa kawayan kasama si Alexandra. Nagpaalam na silang dalawa samantalang si Madrid naman ay binigyan ng masamang tingin ang mga magulang ni Alexandra. Bukas ulit ha. Punta kayo dito. May handaan na magaganap. Sige, susubukan namin. Mauna na kami Sige, mag-iingat kayo. Kaagad na umalis ang tatlo, bitbit ang kanika nilang mga gamit. Habang tinatahak nila ang madilim na daan, nakaramdam si Madrid na parang may nakasunod sa kanila. Teka, nararamdaman niyo rin ba yun? Ha? Ang alin? Ay nako, wala. Bilisan na lamang natin sa paglalakad. Malapit na tayo sa barangay namin. Mga tol, ako lang ba nakapansin kanina? Hindi sa minamasama o pinagdududahan ko si Alexandra. Ang weird lang kasi ng mga galaw nila eh. Parang hindi normal na kilos. Hindi naman Palibasa naninibago ka lang. Hindi ka kasi nakaranas na tumira sa probinsya. Well, may point ka naman. Ikaw, Madrid, may napansin ka rin ba? Ha? Wala. Wala akong napansin. Kanina, ano yung pinag-usapan niyo ni Alexandra? Bakit parang importante yun? Nagkakilala na ba kayo, ha? Ha? Hindi Ngayon ko lang nga nakita yung si Alexandra eh. At saka yung pinag-usapan namin kanina, tungkol yun sa gaganapin na liga. Kalaban kasi ng barangay namin ang barangay nila. Liga? Kailan gaganapin yun? Sa susunod na buwan daw. Nagtanong lang talaga ako kung sino-sino yung players nila dito. Na-curious kasi ako bigla. Nagsinungaling na lamang si Madrid sa mga kaibigan para hindi na magtaka o maghinala ang mga ito. Mag-aalas 8 na sila nang makarating sa bahay ng mga magulang ni Madrid. Nasorpresa rin ang mga magulang at kapatid ng binata dahil biglaan ang kanyang pag-uwi at nagsama pa ito ng mga bisita. Pinakilala kagad ni Madrid ang dalawa niyang kaibigan sa kanyang mga magulang.
Malugod naman na tinanggap ng mag-asawa ang mga kaibigan ni Madrid. Sa totoo lang, nag-aalala ang mga ito dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga kaibigan niya. Maliit lang ang bahay at talagang hindi sila kasyang lahat. Walang maialok na silid ang mga magulang ni Madrid sa kanyang mga bisita. Oh, paano yan? Saan kayo ngayon matutulog? Kahit saan po, pwede. Seryoso ko, iho. Pasensya na ho kayo siguro po, maghahanap na lang kami ng hotel na malapit dito para kahit papano mapuntahan ho namin si Madrid. Nako, iho. Walang malapit na hotel dito. Pero sige, huwag kayong mag-alala. Kami na lang muna ang aalis ni Herminda at kayo na ang manatili rito. Naku, wag ho. Nakakahiya naman, kami na lang po ang aalis tapos kinabukasan, babalik din po kami rito. Teka, matanong ko lang. Saan ba kayo dumaan, Madrid? At bakit ginabi kayo ng punta rito? Sa barangay Sibil po. Ano? Pumunta kayo doon? Napansin ni Madrid na nagulat ang mga kaibigan sa inasta ng kanyang ama. Kaya naman sinenyasan niya ang ama niya na huminahon. Pasensya na kayo. Magugulitin lang talaga ako. O siya, Madrid. Dumito muna sila at doon kami matutulog ng iyong nanay sa mga tiyahin mo. Tay, nasan po mga kapatid ko? Sayang naman po to mga pasalubong ko. Marami to. Hindi yan masasayang, anak. Akin na at dadaling ko sa kanila. Nandun din kasi sila sa bahay ng Chamelda mo. Nakikinood ng TV. O sige na, anak. Mas ligtas kayo rito. Herminda, halika na. Pipigilan pa sana ni Autumn at Walter ang dalawang matanda. Pero si Madrid na mismo ang nagsabi na hayaan na ang kanyang mga magulang na umalis. Alam ni Madrid na kapag nagdesisyon na ang kanyang ama, hindi na yon mababali pa. Nakokonsensya tuloy ako. Ang bihira naman yan, oh. Huwag kayong mag-alala. Kagustuhan naman ni tatay at nanay yun eh. Wala na tayong magagawa. O sige na, magpahinga na tayo. Tol, may CR ba kayo rito? Oo. Dun, sa labas. Mag-igib ka na lang ng poso para panlinis. Sige, salamat, Tol. Tinatawag kasi ako ng kalikasan kanina pa. Sakit ng tiyan ko. Siya nga pala, Autumn. Kailan tayo babalik na Maynila? 1 buwan tayo dito, baliw. Matagal mo pang makakasama ang pamilya mo, no? Ano? 1 buwan? Teka. Nahihibang ka na ba? Oh, teka, kalma. Bakit parang ayaw mo manatili dito sa probinsya nyo? Grabe naman to. Huwag mong sabihin na tinatalikuran mo na kung saan ka nang galing, ha? Sa tingin mo ba yan ang totoong rason ko? Ano nga ba? Wala. Sige na. Magpahinga na lang tayo. Maaga ko pa kayo ipapasyal bukas. Talaga? Naks naman. Sige, G ako dyan. Basta wag mong kakalimutan na dalawin natin sa Alexandra, ha? Tsaka nga pala, dalhin mo rin kami sa bayan. Bibilhan ko kasi siya ng bulaklak Bakit? Aakit ka ba ng ligaw? Parang gano'n na nga. Ay nako. Ewan ko sa'yo. Uupo na sana sa dikahoy na sopa si Madrid nang biglang sumigaw ng malakas si Walter na siyang ikinagulat ng dalawa. Dali-daling lumabas si Madrid at kinatok si Walter sa banyo. Nagsisisigaw pa ito at bakas sa boses niya ang takot. Walter! Walter! Bakit? Ano nangyayari dyan? Hoy! Wah! Ah! Tol! Hoy! Buksan mo to! Bakit ka sumisigaw? Maya-maya pa, binuksan na ni Walter ang pintuan ng banyo at mabilis na tumakbo palabas dito. Sinundan naman kagad siya ng dalawa sa loob ng bahay. Pabihira! Ano ba nangyari sa'yo? Oo nga, para kang bakla kanina. Ang lakas mo kung makasigaw. May ano? May ano? Ano? May nanilip sa akin kanina Huminga ng malalim si Madrid, samantalang tawa naman ang isinukli ni Autumn kay Walter. Grabe sila Talagang tawang-tawa pa kayo Nakakatakot kaya? Aminin mo nga.
Bakla ka ba ha? Akala ko nga, inaswang na siya eh. Hoy, tumigil nga kayo. Anong bakla? Totoong sinabi ko. May naninilip talaga sa akin kanina. Oo na. Pero ano bang naninilip sa'yo? Hayop? Tao? Ipis? Lamok? Butike? Ano? Mata, natural. At hindi lang basta mata. Mapupulang mga mata. Kaya nga kinabahan ako eh. Kaya ang lakas ng sigaw ko, di ba narinig, di ba? Sobrang pula kasi ng mga mata eh. Nako, alam ko na. Baka kakatapos lang mag-Mary Jane nun. Tapos, ikaw ang napagtripan. Baka nababanguhan yata sa dumi mo. Gago. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Madrid nang marinig ang sinabi ni Walter. Mapupulang mga mata. Iisa lang ang alam niyang pwedeng gumawa nito. Hindi sa trip nito si Walter, kundi may iba tong balak. Diyan lang kayo may sisilipin lang ako. Kaagad na lumabas si Madrid at suminghot-singhot sa hangin. Posibleng may nagmamasid sa kanila kanina pa. Pinakinggan niya rin ng mariin ang dala ng simoy ng hangin dahil alam niyang may kakaiba sa paligid. Matapos ang 5 minuto, bumalik na rin si Madrid sa loob ng bahay at sinaraduhan ang pintuan. Nag-aasaran pa rin ang dalawa sa mga oras na yon, kaya naman napagpasyahan niyang tumungo muna sa kusina upang uminom ng tubig. Aabutin niya sana ang baso nang may narinig siyang malalim na paghinga sa labas ng kanilang bahay. Doon lamang umalerto ang tainga ni Madrid at dali-daling lumabas sa likod ng kanilang bahay. Kilala kita! Alam kong sinusundan mo sila! Pagkatapos sabihin ni Madrid yon, isang malaking itim na asong may mapupulang mga mata ang naglalaway ang nagpakita sa kanyang harapan. Galit itong nakatingin sa binata na animoy gutom na gutom at gusto siyang sagpangin. Kung matapang ka, bakit ayaw mong ipakita ang totoo mong muka? Umatungal ang malaking itim na aso at mabilis na inatake si Madrid. Nakailag naman kagad ang binata na siyang ikinagalit ng aso. Tinahulan siya nito ng malakas at rinig sa tono nito ang pagkagalit. Umalis ka na! Hindi niyo sila makukuha! Protektado sila ng angkan namin! Inuulit ko! Umalis ka ng hayop ka! Mabilis na kumaripas ng takbo ang itim na malaking aso. Naglaho rin ito sa malayuan. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Madrid. Alam niyang hindi lang isa ang nagmamasid sa kanilang lugar kanina, kundi marami pang iba. Oy, Tol! Anong ginagawa mo riyan? Oh, bakit kayo lumabas? May narinig kasi kaming tahol ng aso kanina eh. Akala namin kinakain ka na. Sira ulo. Sige na, pumasok na tayo. Kinabukasan, maagang ang nagising ang tatlo dahil sa malakas na katok ng kapatid ni Madrid. May dala itong balita tungkol sa natagpuang bangkay sa kanilang barangay. Wakwak daw ang tiyan nito at lumalabas ang bituka. Nagtingi na naman ang tatlong magkakaibigan. Dali-daling nagpalit ng damit si Madrid at ganun rin ang dalawa, tsaka sumama sila sa kapatid ng binata. Bagong biktima na naman. Sa barangay pa namin. Tol, ano nangyayari? May patayan ba? Wala. Sumunod na lang kayo, bilisan nyo. Dinala sila ng kapatid ni Madrid sa lugar kung saan naroon nakaratay ang bangkay ng biktima. Nasuka naman agad sina Otom at Walter nang sumalubong sa kanila ang mabahong amoy ng bangkay. Grabe! Ang baho! Baliw! May babango bang bangkay ha? May biniktima na naman sila. Ha? May sinasabi ka ba, Madrid? Hindi. Ang sabi ko, may biniktima na naman. Pagkatapos ng ilang minuto, kinuha na ng mga kinauukulan ang bangkay ng biktima. Umuwi na rin ang tatlo at sa bahay na nag-usap-usap tungkol sa kung paano pinatay ang biktima. Hindi makapaniwala sina Otom at Walter dahil may patayan palang ganun na nangyayari sa probinsya ng kaibigan.
Mas malala pa ito sa patayan na nagaganap sa Maynila. I can't believe na kaya rin pala ng mga probinsyano at probinsyana na pumatay ng ganon. Ano ka ba? Tumigil ka nga sa pagiging engot mo. Teka, maiba tayo, Madrid. Ganon ba talaga pumatay ang mga mamamatay tao rito sa inyo? Grabe! Akala mo may galit dun sa biktima. Biruin mo, winakwak yung tiyan tapos labas yung laman loob. Oo, ganun nga. Saka, hindi mamamatay tao ang pumatay sa biktima. Ano? Naudlot ang pag-uusap ng tatlo dahil biglang dumating ang ama ni Madrid. Hingal na hingal ang matanda na tila tumakbo ng napakalayo. Madrid anak, sandali lang. Maaari ba tayo mag-usap? Tay, sige o. Lumabas saglit ang mag-ama at doon pinag-usapan ang tungkol sa bagong biktima sa kanilang barangay. Alam kong alam mo ang pag-uusapan natin anak. May ginawa ba kayo sa pamilya ni Alexandra? Tay, sa pagkakaalam ko, binantaan ko lang siya. Naamoy ko may masama silang balak sa dalawa eh. Unang-una, alam mong manganganib ang buhay ng dalawa mong kaibigan. Tapos dinala mo pa rito. Pangalawa, bakit mo binantaan ang dalaga sa mismong teritoryo nila? Bakit? Hindi ho ba tama ang ginawa ko? Natalo naman natin noon ang angkan nila. Bakit parang natatakot kayo ngayon sa kanila, Tay? Hindi ako natatakot. Umiiwas lang, Madrid. Dahil alam mo mangyayari kung pinakialaman mo ang nag-iisang prinsesa nila. Tayo ang unang ginalaw nila, Tay. Nakita mo, di ba? Pinatay nila ang kauri natin. Akala ko ba nakapag-usap na kayo tungkol dito? Hindi mo ko naiintindihan, anak. Naputol ang pag-uusap ng mag-ama dahil biglang lumabas sina Autumn at Walter. Doon lamang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Fortunato at iniwan ang tatlo sa kanilang bahay. Napabuntong hininga na lamang si Madrid at tinanong kung ano ang kailangan ng kanyang mga kaibigan. Samahan mo naman kami oh. Punta tayo kina Alexandra. Samahan na natin, tol. Kasang-kasa na makita si Alexandra eh. Kayo na lang. Total, alam niyo naman kung saan yun, di ba? Baliw ka ba? Alam mo namang baguhan kami dito eh. Baka mapagtripan pa kami. Alam mo, dinaig mo rin ng babae, no? Teka, akala ko ba si Madrid lang ang parang babae kung matakot? Nagsalita. Nahiya naman kami kagabi sa'yo. O sige na, sige na. Sasamahan ko na kayo basta wag lang tayo magtagal ha. Pumunta muna sa bayan ang magkakaibigan bago dumiretso sa barangay sibil kung saan nakatira si Alexandra. Pagdating nila ron, nagtaka ang tatlo dahil animoy may piyesta sa bahay ng dalaga. Sinasabi ko na nga ba eh. Tara na. Pumasok na tayo. Baka malanta tong pulang rosas na nabili ko eh. Saglit lang. Hintayin na lang natin na may lumapit sa atin. Bawal tayo pumasok basta-basta. Maya-maya pa ay dumating si Alexandra at nilapitan sila tsaka inakay sa loob ng bahay. Hindi naman tumanggi ang tatlo. Pero may kutob pa rin na namumuo sa pagkatao ni Madrid. Alam niyang hindi maganda ang mangyayari kung ipagpapatuloy nila ang pagpunta rito. Sandra, anong meron? Bakit parang maraming tao? May birthday ba? Hindi. Ganito talaga kami kung magsama-sama. Halos araw-araw ganito? Walter, ano ba? Pasensya ka na, Alexandra. Heto pala. Rosas, binili ko para sa'yo. Tinanggap naman ni Alexandra ang inabot na rosas ni Autumn. Samantala, hindi pa rin mapakali si Madrid kahit nasa loob na sila ng bahay ni Alexandra. Pakiramdam niya ay tinititigan pa rin sila ng mga kamag-anak ng dalaga mula sa labas ng bahay. Salamat ha. Teka, saglit lang. Kukuha lang ako na makakain ninyo. Nang umalis ang dalaga, hindi na napigilan pa ni Madrid na sabihin ang katotohanan sa mga kaibigan niya. Sinabi niyang aswang ang angkan ng babae, ngunit imbis na maniwala, pinagtawanan lang siya ng mga ito.
Pambihira. Imposible yan. Ang ganda-ganda kaya ni Alexandra. Hoy, akin yan ha. Huwag kang mga agaw ha. Sisipain talaga kita. Oo, sayo-sayo na. Nagagandaan lang naman ako sa kanya. Seryoso ko, maniwala kayo. Wag na wag niyong kakainin ang ihahain ni Alexandra mamaya. Naiintindihan niyo ba? Ewan ko sa'yo, Madrid. Ang dami mong alam. Maya-maya pa ay dumating na si Alexandra na may dalang adobong manok at kanin. Hindi na tumanggi pa ang dalawa, tsaka kumain na. Pipigilan pa sana ni Madrid ang mga ito, pero nauna nang sumubo ang dalawa kaysa sa kanya. Ay nako, ang titigas talaga ng ulo. Madrid, kain na. Di ba? Paborito mo tong karne ng manok? Napakunot ng ulo si Madrid at tumingin ng masama kay Alexandra. Doon niya lang napansin na nakangisi itong nakatingin sa kanya. Hindi ko paborito yan. Kayo lang naman ang kumakain yan, hindi ba? Acting innocent ah. Magkakilala ba kayo? Napaghahalataan kayo eh. Ah, hindi. Ngayon ko lang nakita tong si Madrid. Ah, siya nga pala. Masarap bang niluto ko? Luto mo to? Oo, recipe ko nga yan eh. Nox, Autumn. Pwede na. Pwede na mag-asawa. Tumigil ka nga. Oo, masarap. Sobrang sarap talaga. Sige lang, kain lang kayo ng kain. Marami pa doon. Ah, siya nga pala, Alexandra. Free ka ba mamaya? Gala sana tayo eh. Treat ko. Oo naman, basta ikaw. Ay! Sasama ako, Autumn. Ito namang si Madrid oh. Moment na namin ni Alexandra to eh. Oo nga naman, tol. Tayo na nga magsama. Ito naman. Baguhan lang kayo rito, di ba? Mga dayo kayo. Baka mapahama kayo. Ako pa ang mananagot. OA mo talaga, tol. Kasama ko naman si Alexandra eh. Tsaka alam mo na. Di ba? Ito naman oh. Parang ang bago ng bago eh. Wala nang nagawa si Madrid, kundi ang hayaan si Autumn na gumala kasama si Alexandra. Pagkatapos nilang kumain, napagpasyahan ni Autumn na yayain na si Alexandra upang mas marami silang oras na magugol. Umuwi naman sina Madrid at Walter, ngunit hindi pa rin mapakali ang kalooban ng binata, lalo na't kasama ni Autumn si Alexandra. Habang naglalakad pa uwi, hindi napigilan ni Walter na tanungin si Madrid kung ayos lang ba ito. Hindi naman nagsinungaling ang binata tungkol sa kanyang nararamdaman. Naiintindihan naman yun ni Walter, pero pareho silang walang magawa dahil kagustuhan yon ng kanilang kaibigan na si Autumn. Alam mo kasi, yung si Autumn, kapag na-inlove, parang asong sunod na sunod sa nililigawan o GF niya. Bakit hindi niyo man lang kasi sinabi sa akin ang tungkol kay Alexandra nung enrollment? Hindi sana napigilan ko pa ang pagkakaibigan nilang dalawa. Aba, anong pagkakaibigan? Pakiramdam ko nga, may something na sa dalawang yun eh. Ano? Joke lang. Di ba, manliligaw pa lang naman si Autumn? Teka nga, bakit parang apektado ka? Ay, may crush ka rin kay Alexandra no? Ay nako, delikado. Tatlo na tayo nagkakagusto ron. Ano? Nagkakagusto ka rin sa kanya? Oo. Pero syempre, magpapaubaya tayo kasi nauna na si Autumn sa kanya eh. Tsaka di ba, malas si Autumn sa love life kaya yun. Sa kanya na lang si Alexandra. Mukhang gusto rin kasi siya nun eh. Tanghali na makauwi si Autumn sa bahay ni Madrid. Tuwang-tuwa ito dahil tinanggap ni Alexandra ang alok niyang mangligaw dito. Wala namang sagot na natanggap si Autumn mula kay Madrid. Teka, ano bang moves ang ginamit mo? Nox naman. Baka ginamitan mo na yun ang pinagbabawal na teknik ha? Well, umamin lang naman ako sa kanya. Tsaka, alam niyo ba? Gusto niya rin pala ako. Uy, congrats tol. Baka hindi ka na umuwi niyan sa Maynila ha? Parang, Pwede bang
Next week, umuwi na tayo. Lah, next month pa yung pasok natin ah. Tsaka yung sa amo mo, huwag ka mag-alala. Alam na rin nila. Autumn, hindi niyo ako naiintindihan eh. Okay. Tama na yan, tama na. Mamaya, hanap tayo ng mapaglilibangan. Yung may inuman, ganun. Magbar tayo para mag-celebrate. Bawal KJ Madrid ha. Yun! Yun ang hinihintay ko. Teka, kaninong treat? Siyempre sa akin, kanino pa ba? Madrid ha. Walang KJ. Bawal yun. Sige na. Isasama ko si Alexandra mamaya. Pwede? Naku tol, wag naman. Boys muna. Boys night out, ika nga. Di ba, isi-celebrate natin ang pagiging sutor mo sa kanya? Ito naman oh. Bukas na ulit tayo dadalaw kina Alexandra. Ang bihira ka. Namiss mo na naman siya no? Ano pa ba? Kinagabihan, hindi makatulog si Madrid dahil sa kakaisip sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Hindi naman niya maamin-amin ang kanyang totoong pagkatao, kaya nahihirapan siyang protektahan ang mga ito. Habang nagmamasid siya sa magandang kalangitan, isang masamang presensya ang kanyang naramdaman na umaaligid-aligid sa kanilang bahay. Dali-dali siyang tumayo at akmang papasok na nang biglang may malaking asong itim ang humarang sa kanya. Namumula ang mga mata nito at galit na nakatingin kay Madrid. Mabilis na inatake ng malaking aso ang binata pero tumalon ng napakataas si Madrid kaya naman nailagan niya ang pag-atake ng aso. Talaga lang ha? Sinusubukan mo ako? Biglang nag-iba ang anyo ng binata. Nagsilabasan ang matutulis na kuko nito at ngipin. Saka mabilis na inatake ang mabangis na aso. Tumakbo naman ang hayop pero mas mabilis at maliksi si Madrid kaya naman naabutan niya ito. Kinalmot niya ang aso sa leeg na siyang ikinaungol ng aso ng malakas. Hindi mo sila magagalaw, aswang ka! Lumaban muli ang aso, ngunit malakas na sipa ang kanyang natamo mula sa binata. Tumalsik ito sa puno na siyang sanhi ng pagkakasugat sa kaliwang kamay nito. Aatakihin na ulit sana ni Madrid ang aso, pero mabilis itong tumakbo palayo. Pagkatapos ng pangyayaring yon, bumalik na sa normal na anyo si Madrid at pumasok kaagad sa kanilang bahay. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil nakita niyang mahimbing ang tulog ng kanyang dalawang kaibigan at hindi nakita ang pangyayari. Akmang hihiga na sana siya nang may kung anong bagay ang malakas na bumagsak sa kanilang bubungan. Nakaamoy din ng pamilyar na amoy si Madrid kaya naman matapang siyang lumabas at sumilip sa kanilang bubungan. Doon niya nakita ang isang malaking itim na pusa. Ngumiti si Madrid nang mapagtanto niyang kapatid niya pala ang pusa na yon. Sige na, umalis ka na. Pakisabihan si tatay na ayos na ako dito. Ako na ang umarap sa aswang. Magpahinga ka na ron. Umalis naman kagad ang kapatid niyang nasa anyong pusa. Samantalang si Madrid ay bumalik sa loob ng bahay. Alam niyang hindi pa umaalis ang mga nagmamasid sa kanila dahil naaamoy pa niya ang mga ito. Kinaumagahan, 10:00 na nang magising ang dalawa. Nagtanong naman si Walter kung ano ang ingay kagabi. Kaya naman mabilis siyang sinagot ni Madrid na pusa lamang yun. Hindi naman nagtanong pa si Walter, sa halip ay ipinagpatuloy na lamang nito ang pagluluto ng agahan. Napatigil naman sa pagsasali ng tubig si Madrid nang biglang lumabas si Autumn sa kabilang kwarto. Bihis na bihis ito at nakagel pa ang buhok. Napakunot noon naman si Madrid dahil sa pagtataka, kaya naman tinanong niya ito. Oh, saan ka na naman pupunta? Kina Alexandra, huwag na kayong sasama ah, dahil alam ko na kung saan ang daan papunta sa kanila. Hoy, may utang pa kayo sa akin ha. Hindi na tuloy ang gimmick natin kagabi. Ewan ko ba, parang pare-pareho tayong tinatamad. Ay nako, mamaya na lang. Igagala ko pa si Alexandra eh. Sigurado kang hindi ka magpapasama sa amin? Sigurado, 100%. O sige na, aalis na ako ah. Babush! Kaagad na umalis si Autumn
Kaya naman wala nang nagawa pa si Madrid. Maya-maya pa, dumating ang kanyang ama para kausapin na naman siya. Pinuntahan ako ng ama ni Alexandra. Bakit mo na naman sinaktan ng babae? Tay, alam nyo, ang duwag mo sa party na yan. Sila nagmamasid dito unang-una pa lang. Hindi nila tinitigilan ng mga kaibigan ko. Mabuti pang bumalik na lang kayo sa Maynila, anak. Masyadong delikado dito. Lalo na't nagbabanta sila na kapag hindi mo pa tinigilan si Alexandra, tsak uubusin nila tayo. Bakit parang takot na takot po kayo, Tay, ha? Di ba tinalo natin noon ang kanila? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig ko sabihin, Madrid? Wala na ang mutya ng pinuno ng aswang sa atin. Nasa kanila na. Kaya mas malakas ang kapangyarihan nila laban sa angkan natin. Teka. Paano nasa kanila na? Paano? Sa atin ipinamana yun, di ba? Sa atin binigay ni Pinuno ang mutya bago siya namatay. Pasensya ka na. Pero isa sa kauri natin na nagtaksil dahil sa pagmamahal. Ano ho? Si Miguelo, ang pinsan mo. Minahal niya ang apo ni Tonyo na si Delilah. At dahil sa pagmamahal, nakayanan niya tayong pagtaksilan. Nakuha ni Miguelo ang mutya sa atin at inalay niya ito kay Tonyo. Bilang pruweba, na tuluyan niya nang isinuko ang kanyang pagkatao sa kanyang minamahal at sa angkan nito. Tay, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Di sana napigilan ko pa si Miguelo. Ayaw naming dumagdag pa sa alalahanin mo, anak. Naiintindihan naming pag-aaral ang inaatupag mo sa Maynila at gusto mo rin mamuhay ng normal. Kaya hinayaan yung pagtaksilan kayo ng lalaking yon? Hindi ako makapapayag. Lalaban tayo, Itay. Matira ang matibay. Anak, intindi mo na lang ang kalagayan natin. Ang mga kapatid at mga kamag-anak mo, sila na lang ang isipin mo, pakiusap. Wala na tayong magagawa dahil mas makapangyarihan na ang angkan nila kaysa sa atin. Yun ang inaakala nyo. Iniwan ni Madrid ang kanyang ama sa labas at dali-daling pumasok sa kanyang kwarto. Hinalungkat niya ang lahat ng gamit sa kanyang kabinet hanggang sa matagpuan nito ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at doon nakita ang itim na perlas. Napabuntong hininga siya at nagdalawang isip na lunukin ito. Ang itim na perlas ay nanggaling pa sa kanilang pinuno at dahil walang tumanggap sa perlas na yon, si Madrid na lamang ang kumuha pero hindi niya ito nilunok. Dahil hindi pa buo ang desisyon niya noon na maging aswang ng tuluyan, pero ngayon alam niya nang kakailanganin niya ito upang maligtas ang kanyang kaibigan at pamilya sa angkan ng prinsesa ng mga aswang na si Alexandra. Kinahapunan, umuwing tuwang-tuwa na naman si Autumn dahil muli niyang nakasama si Alexandra. Hindi naman yun pinansin ni Madrid dahil wala nang bago. Alam niya na kapag kasama ni Autumn ang dalaga, dinaig pa nito ang nanalo sa loto. Mabuti naman at nasiyahan kang kasama siya. Aba oo naman, doon na rin pala ako kumain sa kanila. Kayo, nakapananghalian na ba kayo? Oo, kanina pa. Ano, tuloy ba mamayang gabi sa bar? Oo, wala nang atrasan to. Inuulit ko ha. Walang KJ Madrid. Bawal yun. Oo na. Paulit-ulit naman to. Mga par, alam niyo ba kanina? May mga pasa si Alexandra sa kaliwang kamay. Hindi ko na lang tinanong kasi baka sabihin niyang pakialamero ko eh. Bakit, hindi ba? Hinagabihan ng 7:00, umalis na ang magkakaibigan at naghanap ng maiinumang bar. Mabuti na lang at bukas ang maliit na videoke bar ni Aling Yoli, ang kapatid ng tatay ni Madrid. Ngunit hindi na yon sinabi pa ng binata sa kanyang mga kaibigan upang hindi magduda ang mga ito. Nagsaya nga sila sa maliit na bar hanggang sa sumapit na ang 1:00 na madaling araw. Hindi masyadong uminom si Madrid dahil alam niyang nanganganib silang tatlo kung pareha silang makakainom ng marami. Habang tinahak nila ang madilim na daan, napatingala si Madrid sa bilog na buwan at napabuntong hininga. Heto na naman po tayo sa bilog na buwan. Pinatigil niya muna sa paglalakad ang mga kaibigan at pinaupo sa ilalim ng puno.
Pinagpahinga niya saglit ang mga kaibigan dahil may tama na ng alak ang mga ito. Nagpasya rin silang magpahinga muna. Lumayo ng bahagya si Madrid sa mga kasama para hindi makita ng mga ito ang gagawin. Pumikit si Madrid at huminga ng malalim bago nagpalit ng anyo. Nagsilabasan ang kanyang mga matutulis na kuko at matatalas na ngipin. Alam kong nandiyan ka lang. Lumabas ka at magpakita ka sa akin. Kanina pa kita naaamoy, Alexandra. Unti-unting lumabas sa pinagtataguan si Alexandra. Nasaan yung tao ito at kitang-kita pa rin ni Madrid ang sugat na natamo nito nung nakaraang gabi sa laban nila. Pwede bang tigil-tigilan mo na ang pagiging pakialamero? Paubos na ang lahi namin. Kailangan namin ng bagong mayayanggaw. Wala akong pakialam. Kung gusto niyo ng bagong miyembro, bakit hindi na lang kayo sumanib sa angkan namin? Total pare-parehas naman tayong mga aswang. Oo, pero may pinagkaiba pa rin tayo. Ang lahi namin ay kumakain ng karne ng tao. Samantalang ang lahi niyo naman ay kumakain lamang ng karne ng hayop. Sa tingin mo kaya namin kumain ng karne ng hayop? Wala pang 1 linggo ay siguradong mamamatay na kami niyan, Madrid. Kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Dadaan ka muna sa kuko namin bago mo makuha ang mga kaibigan ko. Ayoko manakit na mga taong malalapit sa akin. Kaya sana, may dadaan pa ito sa magandang usapan. Sa tingin mo talaga madadala mo ako sa ganyang pananalita, Alexandra? Tandaan mo ito. Napapalapit na si Autumn sa akin. Kayang-kaya ko siyang iyang gawin kung gugustuhin ko. Bakit hindi mo pa gawin? Kakasabi ko lang, paubos na ang lahi namin. Alam kong kayang-kaya nyo kaming talunin kahit nasa amin pa ang mutya ng pinuno ng aswang. Kaya hindi ko ito magagawa. Pero ito ang tatandaan mo. Umiikot ang mundo, Madrid. Umiikot. Umalis ka na. Mauubos lang kayo pero hindi nyo pa rin makukuha ang mga kaibigan ko. Umalis nang may pagbabantang tingin si Alexandra. Bumalik naman kagad sa dating anyo si Madrid at nilapitan ang kanyang mga kaibigan. Ginising niya ang mga ito upang ipagpatuloy na ang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Madrid upang maghanda ng almusal. Ginising niya na rin ang dalawa, ngunit dahil sa kalasingan, mahimbing pa ang tulog ng mga ito. Ay nako, sabi ko kasi huwag uminom ng marami. Ang titigas talaga ng ulo. Lumabas si Madrid ng kwarto at naisipang mauna ng kumain dahil marami pa siyang gagawin. Habang tahimik siyang sumusubo ng pagkain, lumabas naman si Walter sa silid na kakagising lang at humihikab pa ito. Nagtaka naman si Madrid dahil hindi siya pinansin ng kaibigan. Sa halip ay kumuha ito ng sariling plato at nagsandok ng kanin tsaka ulam. Nakasanayan kasi ni Madrid na kapag nagigising si Walter, binabati siya nito ng good morning. Ngunit ngayon, parang nakakapanibago. Pakiramdam niya, parang may mali. Walter, tol, pwede mo ba ako samahan mamaya? Sorry, babalik na kasi ako na Maynila mamaya eh. Napakunot noo si Madrid sa sagot ng binata. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito o ano. Dahil maliban sa malamig nitong tono, nagtaka rin siya kung bakit uuwi si Walter. Bakit ka naman uuwi kagad? Ngayon na ba tayo babalik na Maynila? Ako lang. Tsaka pagkatapos nito, putulin na natin kung anong meron tayo. Kung gusto ni Autumn ipagpatuloy ang pagkakaibigan nyo, then go! Pero ako, ayoko na, Madrid. Tumayo si Madrid at padabog na nilagay ang kutsara at tinidor. Hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari sa lalaki. Ang pagkakaalala niya, wala naman siyang nagawang mali. Hindi rin siya naging KJ kagabi sa pagsasaya nila. Alam mong ayaw na ayaw ko sa silent treatment eh. Walter, tol, sabihin mo kung anong problema mo sa akin. Sa pagkakaalam ko, hindi ako naging KJ kagabi katulad ng sinabi mo. Ask your fucking self, Madrid. Then you will find the answer. Tumayo si Walter at lumabas pero sinundan siya ni Madrid. Dahil sa inis, hindi napigilan ni Walter ang sarili at isang kamao ang sumalubong sa muka ni Madrid.
Nang matumba ang binata, pumaibabaw si Walter dito at pinagsusuntok ang kaibigan. Hindi naman nakalaban pa si Madrid dahil medyo may katabaan nga si Walter, kaya mabigat ito kung pumatong. Kung ayaw mo sa silent treatment, mas ayaw ako sa sinungaling at nasa loob ang kulo. Isa ka na ron, Madrid! Nang makakuha ng buwelo si Madrid, tinulak niya si Walter at ito naman ang natumba. Siya naman ang pumaibabaw dito at pinagsusuntok ito hanggang sa maabutan sila ni Fortunato. Inawat sila ng matanda at sinigawan dahil sa kanilang pinaggagawa. Nagising na rin si Autumn at lumabas dahil sa kaguluhan na nangyayari. Tama na yan! Tama na! Ano ba kayo? Para kayong mga bata! Magkakaibigan kayo ah! Mga tol, ano ba yan? Ano ba nangyayari dito? Tanungin mo yan si Walter. Di ko alam kung anong problema niya sa akin. Buwisit ka! Sinasabi ko, Madrid! Sinasabi ko sa'yo! Tama na yan, tama na! Ano ba kasi yun? Inawat ni Autumn si Walter at saglit na pinapasok sa loob ng bahay para kumalma. Naiwan naman ang mag-ama sa labas. Nanatiling walang alam sa kung ano ang nangyari kay Walter at paano siya nagawang saktan nito ng pisikal. Anak, ano ba nangyayari sa inyo? Tay, hindi ko nga rin po alam eh. Nagulat na nga lang ako sa inesta ni Walter eh. Hindi naman siya ganun eh. Ang kilala kong Walter ay masayahin at mabait. Baka naman may nagawa ka sa kanya na hindi niya nagustuhan. Wala, tay. Nasa bar kami kagabi eh. Hindi naman ako naging KJ dun. Wala akong nagawa sa kanya. Maya-maya pa, tinawag ni Autumn si Madrid. Kaya naman kagad na lumapit ang binata. Kailangan daw kausapin ni Madrid si Walter upang magkaayos na sila. Hindi naman nag-atubili pa si Madrid na kausapin ang kaibigan dahil maski siya, hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan dito. Iniwan sila ni Autumn sa loob ng bahay upang mas makapag-usap ng maayos. Alam ng dalawa na hindi mahirap kausap ang kaibigan. Kilala sa pagiging masayahin at mapagpatawad si Walter, kaya naman kampante si Autumn na magkakaayos kagad ang mga ito. Oh, bakit ka pa nagpakita dito? Halimaw ka, hindi ba? Kaya mo ba kami dinala rito para gawin yung pagkain? Teka. Ano bang pinagsasasabi mo, Walter? Para kang babae kong umasta. Tago ka, Madrid. Pinagkatiwalaan ka namin. Akala namin normal kang tao. Katulad namin ni Autumn. Pero hindi. Isa kang aswang. Aswang ka, Madrid! Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Madrid at hindi na alam kung ano pa ang palusot na gagawin niya. Alam niyang may alam na si Walter tungkol sa totoo niyang pagkatao. Ano? Magdi-deny ka pa ba? Kagabi, alam kong magkausap kayo ni Alexandra at alam ko rin na aswang din siya katulad mo. Pero hindi lahat narinig ko dahil nawalan na ako ng malay. Dala na rin ang kalasingan ko. Pero ang narinig ko tungkol sa totoo niyong pagkatao, sigurado kong aswang kayo pareho. Teka, hayaan mo naman ako makapagpaliwanag, Walter. Alam kong namali ka lang ng... Namali? Madrid, ano pa bang kasinungalingan ang gusto mong isampal sa akin, ha? Eto na oh. Alam ko na kung ano ka at kung saan ka nang galing. Malay ba namin? Kaya mo pala kaming kainin ng buhay ni Autumn habang natutulog kami. Sa tingin mo ba, magagawa ko yun sa inyo? Kaya kong gawin yun sa inyo? Sa tingin mo, hindi ko kayang pahalagaan ng pagkakaibigan natin, ha, Walter? Oo. Sabihin na nating aswang ako. Pero may damdamin pa rin ako katulad yung mga tao. Sinusubukan kong mamuhay ng normal katulad nyo. Huwag ka mag-alala. Dahil ang angkan namin ay hindi kumakain ng tao. Hindi kami katulad sa angkan ni Alexandra. Kaya nga kung maaari, patawarin mo ko sa lahat ng pagsisinungaling ko. Una pa lang, ayaw na ayaw kong pumunta tayo dito dahil alam kong manganganib lang ang buhay nyo pero wala eh. Dahil sa kagustuhan nyo, sige lang, para sa inyo gagawin ko. Kaya nga hanggang ngayon, palihim ko kayong pinoprotektahan ni Autumn dahil mahalaga kayo sa akin. Mga kaibigan ko kayo eh. Kayo naging matatapat kong kaibigan.
Kaya ang lahat ng iniisip mo, hindi ko magagawa yun, tol. Mahalaga kayo sa akin. Kayo lang ang mga kaibigan ko. Hindi. Kahit ano pang sabihin mo, Madrid, hindi na magbabago ang isip ko. Simula ngayon, putulin na natin ang pagkakaibigan na meron tayo. Pumasok ng kwarto si Walter at niligpit ang kanyang mga gamit. Unti-unti namang tumulo ang mga luha ni Madrid dahil sa naging desisyon ng isa sa kanyang matalik na kaibigan. Narinig naman lahat ni Autumn, ngunit pinili niyang intindihin ang dalawa dahil parehas mahalaga ang mga ito sa kanya. Pumasok si Autumn sa bahay at tinapik sa balikat si Madrid. I understand you, Madrid. Siguro, hayaan na lang muna natin si Walter na makapag-isip-isip. Alam kong nadala lang siya ng galit niya. Bakit ganun? Bakit hindi niya ako kayang tanggapin kahit sa kapakanan na lang ng pagkakaibigan natin? Ginawa ko naman lahat para proteksyonan kayo habang nandito kayo sa probinsya namin Bata pa lang si Walter. Namatay ang kanyang mami habang pinagbubuntis ang kanyang nakababatang kapatid. Kwento niya, kitang-kita niya kung paano kainin ng nilalang na tinatawag na aswang ang kanyang ina at kapatid. Nanghingi pa raw ng tulong sa kanya si tita pero dahil sa murang edad, hindi niya ito natulungan. Pagkatapos ng libing, pinadala si Walter sa kanyang tatay doon sa Maynila dahil hindi na siya kayang alagaan pa ng kanyang lola. Doon na nagtanim ng galit si Walter sa mga aswang. At para makalimutan ang kanyang nakaraan, mas pinili niyang paniwalaan na parte lang ito ng urban legends ng Pilipinas. Ibig sabihin, nabuhay kulit ang trauma niya? Parang gano'n na nga. Pero si Alexandra, kilala mo rin ba ang totoo niyang pagkatao? Oo, matagal na. Pero dahil napamahal na ako sa kanya, mas pinili ko na lang nakalimutan na isa siyang aswang. Naputol ang pag-uusap nilang dalawa dahil biglang pumasok ang ama ni Madrid. Binalita nitong nagsimula na raw maghasik ng lagim ang angkan ni Alexandra sa kabilang barangay na siyang ikinaalerto ng binata. Anak, mas mabuting bumalik na kayo sa Maynila. Masyado ng delikado dito. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Hindi ho ako papayag, Itay. Hindi ko kayo iiwan dito. Autumn, mas mabuting sumama ka na lang kay Walter pabalik na Maynila. Masyadong delikado ang kalagayan niyo dito. Iahatid ko na lang kayo sa sakayan. Tol, sigurado ka? Teka, pero kailangan ko muna magpaalam kay Alexandra. Hindi na. Siya rin ang dahilan kung bakit nanganganib ang buhay niyo. Gusto nila kayong kunin at gawing miyembro ng angkan nila. Walang nagawa si Autumn ng mga sandaling yon, kundi ang sumama pabalik kay Walter sa Maynila. Tanghali na sila nang matapos sa pagliligpit. Hinatid na rin ni Madrid kaagad ang dalawa sa sakayan para hindi sila maabutan ng dilim sa daan, lalo na't walang kabahayan ang kanilang madadaanan papunta sa bayan. Par, sige, mauna na kami Mag-iingat kayo dito. Ako nang bahala kumausap kay Walter. Pakisabi na lang kay Mr. at Mrs. Kim na babalik ako kung makakabalik pa. Basta tandaan nyo, sobrang saya ko na nakilala ko kayong dalawa. Anga, huwag ka magsabi ng ganyan. Sige na, mauna na kami Basta, ano man na mangyari, bumalik ka sa Maynila, tol. Hihintayin ka namin doon. Sige, mag-iingat kayo. Kayo rin, mag-iingat kayo. Nang makaalis sina Autumn at Walter, dali-dali naman bumalik si Madrid sa kanilang bahay upang makapaghanda. Plano niyang sumalakay ng gabi sa teritoryo ni na Alexandra. Gusto niyang matapos na ang lahat ng kasamaang dala ng angkan nito. Pagkarating niya sa kanilang bahay, dali-dali niyang kinuha ang itim na perlas sa lagayan nito at walang ano-ano'y nilunok niya yon. Pagkatapos gawin ni Madrid ang bagay na yon, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Uminit na rin ang kanyang sikmura at nagsimula na siyang maglaway. Makalipas ang 5 oras, muling nagbalik sa anyo si Madrid. Hinang-hina ang kanyang katawan dahil naubos lahat ng lakas niya kanina. Bigla namang dumating ang kanyang tatay at kaagad siyang tinulungan na makatayo sa kanyang higaan. Anak! Ano nangyari?
Bakit sobrang hina mo? Inatake ka ba ng mga kalahi ni Tonyo dito? Tay, kasi yung itim na perlas. Ano? Huwag mong sabihin tuluyan mo nilunok ang iniwang itim na perlas ni Pinuno. Madrid, hindi mo alam kung ano ang mangyayari dahil sa ginawa mo. Maaaring hindi makayanan ng katawan mo ang tinataglay na kapangyarihan ng itim na perlas ni Pinuno. Lalo na't may dugo kang tao, anak. Dugong tao, tay? Patawad kung matagal ko tong tinago sa'yo. Pero ang nanay mo, ang tunay na tao at sa kanya mo nakuha ang dugo mong mortal, anak. Kaya sobrang pag-aalala ko ngayon dahil sa ginawa mo. Hindi mo naman dapat ginawa yan dahil hindi naman tayo ginagalaw ng pamilya ni Alexandra. Pero kailangan, tay. Gusto kong matapos na ang lahat ng kasamaan nila. Ayoko nang may mabiktima pa sila. Yung mga kaibigan ko. Mabuti na lang umuwi sila ng maaga. Anak, hindi mo lang alam kung gaano mo ako napabilib ngayon. Kayang-kaya mong isakripisyo ang buhay mo sa mga taong malapit at importante sa'yo. Alam kong anak talaga kita. Pinagmamalaki kita, anak. Niyakap ng mahigpit ni Fortunato si Madrid. Ngumiti naman ang binata at tuluyang nagpahinga. Sa oras na yon, hindi pa kaya ng kanyang katawan dahil naubos ang lakas niya. Kinagabihan, iniwan muna si Madrid ng kanyang ama para magluto ng kanyang makakain. Hindi na namalayan ng binata na nakatulog na siya. Matapos ang ilang oras na pagtulog, ay napabalikwas siya ng bangon sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang masamang panaginip. Tiningnan niya ang orasan sa kanyang kamay at nakitang 3:00 pa lang ng madaling araw. Napahawak na lang si Madrid sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng kabog nito. Para bang may kabayong nagtatakbuhan sa loob nun. Napanaginipan niyang pinatay ng angkan ni Alexandra ang kanyang pamilya habang tumutuloy ang mga ito sa kanyang tiyahin. Bumaba sa higaan ng binata nang makaramdam ng uhaw. Pumunta siya kagad sa kusina para uminom ng tubig. Pero nang nahawakan niya ang baso, bigla na lamang itong nadulas sa kanyang mga kamay at nabasag ng tuluyang malaglag ito. Bigla naman siyang napatingin sa kanyang kwarto nang mag-ring ang kanyang cellphone dahil may tumatawag. Dali-dali niya itong kinuha at tiningnan kung sino ang tumatawag, pero mas lalo siyang kinabahan dahil pangalan ni Autumn ang nakalagay roon. Sinagot niya kagad ito pero tulong lang ang kanyang narinig hanggang sa biglang naputol ang linya noon. Tama ang hinala ko. May nangyaring masama sa kanila. Akmang aalis na sana si Madrid pero pagbukas niya ng pintuan, tumambad sa kanya ang kapatid. Hingal na hingal ito habang ibinabalita sa kanya na kinuha ng mga kalahi ni Alexandra ang kanilang mga magulang. Tumito ka lang muna. Akong bahala sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ang kapatid niya, kaya naman kaagad na nagpalit ng anyo si Madrid sa pagiging aswang at sinimulang lakasan ang kanyang pangamoy. Pumunta muna siya sa bahay ng kanyang tiyahin at naabutan ang walang buhay na mga kalahi nila roon. Nakahandusay ang mga ito sa lupa at puro may mga malalalim na sugat. Nang may nakita si Madrid na naghihingalo, kaagad niya itong nilapitan at tinanong kung sino ang may kagagawan nito, pero hindi na ito nakapagsalita dahil isang punyal ang bumaon sa bibig ng lalaki. Napalingon kagad si Madrid sa gumawa nun at laking gulat niya nang makita si Alexandra. Gusto mong makita ang mga magulang at kaibigan mo? Sundan mo lang ako. Hindi talaga kayo nagpapaawat. Gusto niyo ulit ng digmaan? Pwes, pagbibigyan ko kayo. Aswang, laban sa aswang. Lahi mo, laban sa lahi ko. Mabilis na nagpalit ng anyo bilang aso si Alexandra at nagpalit naman ng anyo si Madrid bilang isang uwak. Sinundan nito si Alexandra hanggang sa dinala siya nito sa bakanting lote. Doon na bumalik sa anyong tao ang dalawa. Nasaan sila? Bakit mo ako dinala rito? Hindi naman to parte ng teritoryo nyo ah. Hindi nga. Pero magiging parte na to kung dito kita ililibing.
Unti-unting nagpalit ng anyo si Alexandra bilang isang aswang at mabilis na inatake si Madrid. Hindi rin nagpatinag ang binata at kaagad rin nagpalit ng anyo. Nailagan niya ang unang pag-atake ni Alexandra pero hindi na ang pangalawa. Tumilapon siya sa malaking puno dahil sa lakas ng pagkakasipa ng dalaga sa kanya. Ngunit hindi siya nagpatalo. Mabilis siyang bumangon at inihanda ang kanyang matutulis na mga kuko. Pasugod na si Alexandra pero 5 matutulis na kuko ang bumaon sa dibdib nito. Teka! Teka! Paano ka napunta dyan? Isa na ako ngayon totoong aswang. Kaya na kitang higitan pa. Hindi! Hindi maaari! Hindi na nakapagsalita pa ulit si Alexandra nang tuluyan na itong mawalan ng hininga matapos dukutin ni Madrid ang kanyang puso. Pagkatapos paslangin ang prinsesa ng mga aswang, sunod namang pinuntahan ni Madrid ang teritoryo ng angkan nito, bitbit ang tumitibok na puso ng dalaga. Nang makapasok siya sa teritoryo nila, sinalubong kagad siya ng pag-atake ng mga aswang, pero mas mabilis pa sa 4:00 niyang natalo ang mga ito. Dahil sa galit na nararamdaman niya, wala na siyang kinatatakutan kahit sino pa. Dinala siya ng pang-amoy sa 4 na taong nakabitin ng patiwarik at napapalibutan ng mga aswang na naglalaway. Pagkalapit niya ay doon niya lamang nalaman na ito ang kanyang mga kaibigan at mga magulang. Mabuti naman at nakarating ka na, aming bisita. Napalingon si Madrid nang marinig ang boses ni Alexandra. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ito. Teka, papanong pinaslang na kita kanina? Tingnan mo mga kamay mo. Puso ko ba ang nadukot mo? O puso ng kapatid mo? Unti-unting tiningnan ni Madrid ang kanyang hawak at mabilis na itinapon yon. Diretsuhin mo na ako, Alexandra. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala lang. Ginamitan ko lang siya ng itim na mahika ng lahi namin. Kaya sa tingin mo, ako ang kinalaban mo kanina? Hindi. Yun ay walang iba kundi ang kapatid mo. Hangal! Biglang nandilim ang paningin ni Madrid at inalala ang nangyari kanina. Doon lamang niya naisip na kapatid niya pala talaga ang kanyang kinalaban. Hayop ka! Demonyo ka talaga! Napakasama mo! Ops! Correction! Aswang ako! Aswang! Hindi ako demonyo! O diba? Ano? Sisimulan na ba natin ang laban? O pipili ka muna? Ano? Nasa teritoryo ka namin, Madrid. Ngayon pumili ka. Ang mga kaibigan mo? O mga magulang mo? Hayop ka! Magtoos na lang tayo, Alexandra. At kung sino mananalo sa atin, ay yun na magiging bagong pinuno. Siya na rin na magdidesisyon kung pagsasamahin ba ang dalawang angkan o hindi. Magaling! Maganda yan! Pero kapag natalo ka, mamimili ka kung sino ang kakainin namin at kung sino ang kakainin mo. Deal? Sige, kahit saang laban, haharapin kita. Kahit kinakabahan, pinagpatuloy pa rin ni Madrid ang pakikipagtuos kay Alexandra. Nagtitiwala siya sa sapat niyang kakayahang dala upang maligtas ang kanyang mga kaibigan at magulang. Inatake siya ni Alexandra gamit ang 2 punyal pero nailagan ito ni Madrid. Kaya naman nagpalit siya ng anyo at mas mabilis pa sa 4:00 inatake pabalik si Alexandra. Hindi naman nakailag ang dalaga sa una niyang atake. Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko. Hangal ka! Magsimula ka ng magdasal. Baka nakakalimutan mo na sa akin ang mutya ng pinuno ng mga aswang. Wala akong pakialam. Mahina ka pa rin sa paningin ko, mangmang ka. Tuluyan na nagpalit ng anyo si Alexandra at mabilis na sinugod si Madrid. Hindi naman nagpatinag ang binata at pinunterya nito ang sugat na namamaga sa kaliwang kamay ni Alexandra. Hinawakan niya ito at malakas na piniga. Aray! Buwisit ka!
Sinipa siya ni Alexandra mula sa likod, ngunit nailagan niya ito, kaya naman nahawakan ni Madrid ang kanyang mga paa at malakas itong binali. Napahiyaw sa sakit si Alexandra, ngunit hindi pa rin ito nagpatalo. Sinugod pa rin ito ang binata, ngunit lamok lang siya para kay Madrid. Aakmang ibabaon na sana ni Madrid ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib ni Alexandra, pero pinigilan siya ng kanyang kaibigan na si Autumn. Tama na! Tama na! Maawa ka sa kanya! Huwag kang magpapabulag sa pag-ibig, hangal ka! Tama na! Tama na! Madrid, naiintindihan kita. Sana naman ngayon maintindihan mo rin ako. Mahal na mahal ko talaga si Alexandra. Maawa ka! Huwag mo siyang papatayin, please lang! Biglang bumalik sa anyong tao si Madrid nang makitang nagmamakaawa ang kanyang kaibigan. Dali-dali niyang nilapitan ang mga ito at pinakawalan. Susugurin na sana siya ng ibang kalahi ni Alexandra, pero pinigilan sila ni Tonyo, ang ama ng dalaga. Wag na! Nakikita ko na kung sino ang susunod nating pinuno. Ama, huwag mong sabihin na. Alpak ka! Magmula ngayon, si Madrid na ang bagong pinuno ng mga aswang. Habang naglalaban kayo kanina, nakikita ko ang dugo na pinuno sa kanya. Kaya naisipan kong tayo na ang kusang sumuko sa kanila. Hindi, Ama. Ayoko. Hindi ako kakain ng karne ng hayop. Kailangan nating sanayin ang ating sikmura. Kakaunti na lang tayong natitira. Kaya kailangan natin ng pinuno upang gumabay sa atin. Huwag kayong maraming sinasabi. Magsiluhod kayo ngayon sa bagong pinuno. Hindi naman makapaniwala si Madrid sa nangyari ngayon sa kanyang harapan. Isa-isang nagsiluhod ang mga aswang sa harapan ni Madrid at pinupuri siya. Samantalang si Autumn at Walter naman ay hindi makapaniwala sa ginawa kanina ni Madrid. Makalipas ang 3 araw, bumalik sa dati ang lahat. Naging maayos na rin ang relasyon ng angkan nila Alexandra at ang angkan ni Madrid. Nanghingi na rin ng tawad si Miguelo sa pagtataksil nito sa kanyang angkan. Habang nagdidiwang ang lahat sa bagong tagumpay, isang mahigpit na yakap ang binigay ni Walter kay Madrid na siyang ikinagulat ng binata. Oo, kalma. Kalma. Salamat ah. Pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko at nasabi ko sa'yo, Madrid. Ano ka ba? Wala yun. Naiintindihan kita. Kwento na kasi ni Autumn sa akin ng lahat. Salamat sa lahat, Madrid. Pangako, hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na talaga. Nagkaayos na kasi ang dalawang angkan eh. Teka, nasan nga pala si Alexandra? Nakangiting tinuro ni Madrid si Alexandra na masayang kausap si Autumn. Halika, lapitan natin sila. Kulitin natin. Sige, maganda yan. Matagal ko na rin hindi na pagtitripan ng Autumn na yan eh. Magmula nun, naging maayos na ang dalawang angkan ng aswang. Naging mabuting pinuno naman si Madrid, ngunit hindi siya nagtagal sa trono dahil pinasa niya yon sa kanyang tatay. Mas pinili niyang ipagpatuloy ang normal na buhay sa Maynila at makapagtapos ng pag-aaral.